si Attorney VJ Topacio, isang abogado rin. At alam ko naman po na napakataas ng pamantayan ng ethics, ng legal standards po ng ating batas para mag-practice yung tinatawag nating legal profession. At sa loob ng isang administrasyon, sa buong administrasyon ni Duterte ay nakita natin yung pambabastos sa mga kababaihan, mga late night na pagmumura, pambubuli at yung pagpapakita na siya ay isang strong man sa ating bansa. At ito ay walang lugar sa ating batas. Kaya po dinudulog po natin ngayon sa ating pinakamataas na hukuman, sa ating mga mahal na mahukom, na desisyonan at tanggalan ng lisensyang maging abogado si Pangulong Duterte. Nataon din to dahil sinabi niya na siya ang magtatanggol sa kanyang anak na si VP Sara sa impeachment na darating. At naniniwala tayo na dapat desisyonan ng korte yung matagal na pambabastos at pambababoy ng Pangulong Duterte sa ating bayan. Witness po tayong lahat dito. Witness ang buong mamamayan dito. Nakita natin kung paano nagmura, nakita natin kung paano laitin ang mga kababaihan, kung paano i-shortcut ang proseso, kung paano ibaliwala ang proseso, kung paano pumatay ng tao ang taong ito. At wala po siyang karapatan na maging abogado po sa ating bansa. Sige. So ako po ay anak ng dalawang ng peace consultants na pinaslang nung panahon ni Duterte, si Eugenia Magpantay at si Agathon Topacio. At sabi ko nga, pagka sa mga interviews, napakaswerte nga ni Pangulong Duterte dahil tayo ay dumadaan sa tamang proseso. Bagay na hindi niya ginawa kahit kailan, kahit kanino man. So ngayon po kasama din po natin yung mga biktima na nandito. Nandito po si Nanay Lorem Basco ng Rise Up Philippines para po magbigay ng kanyang pahayag. Magandang araw po sa ating lahat. Ako si Liore Pasco. Nanay po ako ng dalawang anak ko na pinaslang noong Mayo 12, 2017. At kami po ay mga biktima ng Rise Up for Life and for Rights ng drug war ng rehimeng Duterte na hanggang ngayon po ay wala pa ring hustisya. Nung nakaraan pong Quadcom ay isa po ako sa nandoon mismo sa plenaryo. Nandoon po mismo at narinig ko po ang mga kung paano kami hinaharas ni Duterte na talagang gusto niya pong pigilan kung ano ang aming gustong sabihin. Ngunit hindi po kami natinag at lahat po yun ay pinahayag namin. Kahit po siyempre mayroon kaming tensyon, mayroon kaming takot, pero ganun pa man, hindi po kami napigilan. Kaya nga po ay ang mga biktima hanggang ngayon ay lumalaban po dito sa kanyang mga pahayag na sinasabi niya na sabi niya ganon, isa siyang abogado. Lagi niya pong sinasambit yon na isa siyang abogado. Ngunit sinabi din po niya sa mga kapulisan na nagmando din po siya na utusan yung mga biktima na lumaban para patayin. So ibig sabihin para pag pinatay, kakasuhan na nanlaban. Yun po ang kanyang mandato. So ang mga kapulisan syempre sumusunod lamang sila sa utos ng pinakamataas. Kaya po ngayon nandito po kami para hilingin sa Supreme Court na maghain po kami ng isang para po siya ay matanggalan po ng lisensya bilang abogado dahil hindi po siya karapat-dapat dahil ang isang abogado po ay siya po ang magtatanggol ng karapatan ng bawat Pilipino, lalo na po ang mga mahihirap na kagaya namin na pinaslang ng wala man lang proseso hanggang sa ngayon. Kaya po yan po ang hiling namin na sana po ay dinggin kami ng Supreme Court. Bigyan din po ng dignidad ang aming pagkatao na magkaroon kami ng karapatan at magkaroon po kami ng hustisya. Tamang hustisya po. Dahil yun naman po talaga ang gusto ng mga pamilya na hanggang ngayon po ay lumalaban. At hindi po kami magsasawa kahit po matagal, mahirap, masalimuot, ngunit nakahanda po kami maghintay sa tamang panahon. Maraming salamat po. Salamat po. Ang susunod po namin tagapagsalita ay si Nanay Justisya. Pabanggit po ng pangalan. Pangalan po.
Ako po si Nanay Inda Limeta, isa po sa magulang po ng isa sa mga biktima ng Bloody Sunday Massacre noong March 7, 2021. Ah, wala. Kasi remote nila. Sige po, sige po. Atras na yung hindi kita nang hindi mo nababasa, di ba? Ilan lamang ang mga biktima ng Bloody Sunday Massacre sa maraming aktivista na biktima ng panlabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa ganitong punto, makikita kung bakit mahalaga ang aming disbarment petition laban kay Duterte, lalo't higit patuloy niyang sinusuhayan ang paglabag sa mga karapatang pantao. Bilang mga biktima, malinaw na salungat sa prinsipyo ng karapatang pantao ang kanyang mga ginagawa at ginawa. Ang karapatan ng mga mamayan ang siyang dapat nananaig sa ilalim ng batas. Ang mga salitang binibitawan ni Duterte ay patunay na wala siyang paggalang dito. Kaya naman marapat lamang kaming nananawagan sa Korte Suprema na bigyan kami ng nararapat na proteksyon. Sobra na ang mawalang kami ng mga mahal sa buhay dahil sa walang habas na pagpatay ng mismong mga bahagi ng Estado. Hinihimok namin ang Korte Suprema na patunayang hindi higit sa batas kahit pa mga abogado. Salamat po. Maraming salamat po at sa magsasum up po no, ng event na ito ngayong umaga, nandito po si Christina Balabay po ng Karapatan. Okay. Sandali. Pink to eh. Hindi ko kaya mag-pink. Magandang umaga po. Ang complainants po sa petition na ito ay nasa pangunguna ng mga kamag-anak ng biktima ng extrajudicial killing, si Attorney VJ Topacio, si Lian Porquia, anak ng pinaslang na si Jory Porquia ng Bayan Muna, si Nanay Leore Pasco mula sa Rise Up for Life and for Rights, si Nanay Rosenda Limita, at saka si Lisel Asuncion, mga kamag-anak ng mga biktima ng Bloody Sunday Massacre. Kasama rin po namin sa petisyon na ito ang mga human rights defenders mula sa mga taong simbahan, si Father Manuel Gatchalian, nandito rin po si Sister Eleanor Llanes, mula po sa Promotion for Church People's Response, isang Methodist diaconess na si Norma Doliaga. Kasama rin po namin dito ang veteranong journalist at dating kinatawan ng Bayan Muna, si Casa Tur Ocampo, ang mga cultural workers po natin, si Kaboni Ilagan, si Kiri Dalena, at saka si Tinegel Romero. Ganon din po si JL, nasaan na si JL? Si JL Burgos, no? Na with the award-winning film. Yeah. Nag-deliberate po to na nagsama-sama kami, lalo na nung narinig namin na nagpresenta si Pangulong Duterte na mag-abogado pa sa kanyang anak, no, sa darating na impeachment proceedings at trial. Sa tingin po namin, bawat abogado ay nararapat mabastos sa ganitong klase ng pagpipresenta niya, no, ng kanyang sarili bilang isang abogado, bilang isang prosecutor. Tingin po namin, dinuduraan ni Duterte ang propesyon ng abogasya sa bawat salitang binitawan niya, lalo na nung siya'y nanunungkulan magpahanggang ngayon sa mga committee hearings sa Senado at Kongreso. Isa lang po ang mensahe ng complaint. No? Si Duterte ay kriminal, bastos, mamamatay tao, at hindi siya karapat-dapat na abogado. Marami pong limitasyon yung prosesong ito, kasama na po doon yung sub judice rule. Kaya hindi po kami makakapag-disclose ng contents ng complaint mismo. Pero sana samahan po kami ng mga kapatid natin sa media sa pagbabantay na maging transparent po itong prosesong ito